초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Ang plano ni Mel ay magkulong sa kwarto niya pagkatapos nilang maghapunan at lalabas lang siya sa silid niya kapag bored na siya. Pero walang nangyari sa mga plano niya. Pagkatapos maghapunan, inaya siya ni Johannes na magpahinga sa teres at parang may sariling isip ang bibig niya na ang bilis sumagot na, sige. Kaya heto siya ngayon sa teresa, nakaupo sa duyan at si Johannes naman ay nakaupo sa mahabang sofa na malapit sa kanya. Thank God, hindi ito ganun kalapit, baka bumilis na naman ang tibok ng puso niya. This man was not healthy for her heart and peace of mind. Ilang minuto din silang tahimik nang basagin ni Johannes ang katahimikan. Sino ang first kiss mo? Tanong niya. Nabigla siya sa tanong nito at kapag kuwan ay namaluwa ang pisngi niya. Bakit mo pa tinatanong yan? Just curious. Anito at nagkikibit balikat. Nag-iwas siya ng tingin sa binata bago sumagot. I had my first boyfriend when I was in college. You know, American boys. Ibinalik niya ang atensyon dito. Sex is like life of a relationship. She saw Johannes tense up, but she continued on talking. Si Daddy sobrang strikto. Hindi ako pwedeng makipag-flirt sa eskwelahan kasi may mga mata doon si Daddy. At tiyak na isusumbong ako kaagad. Hindi hatid sundo kaya ako. Hindi makaporma ang boyfriend ko, not even a kiss. A relieved sigh came out from Johannes' mouth. Tapos, nag-break din kami ng boyfriend ko. Tapos, hindi na nasundan kasi mas naging mahigpit pa si Daddy. Kumunot ang noo ng binata. Kung hindi na nasundan, ibig sabihin ba niyan ako ang first kiss mo? Inihirapan niya ito nang makitang siyang-siya ito sa kaalamang iyon. So, ano naman ngayon? Sikmat niya. Inosente itong nagkibit balikat. Wala lang naman, I'm just inquiring. Inquiring ka dyan if I know you were gloating in happiness, that's it. He smiled. I was your first kiss and I take pride on that. Itinirik niya ang mga mata. Shut up, Johannes. Ani sa matalim na boses. Ayoko sa mga mambobola. Hindi naman kita binubola. Depensa nito. I'm stating the fact. Johannes, sa mukha mo yan? I'm sure mambobola ka. Ilang babae na ba ang nabola mo? You have a flowery tongue that women swan, then they hear your voice and all that. Puno ng sarcasmo niyang sabi. Marahang tumawa si Johannes. Napaka-genuine ng tawa niya. Stereotyping much? Alam kong gwapo ako pero wala naman akong malahard din na dila. Sinong may sabing gwapo ka? Matara niyang tanong. Ang sabi ko lang flowery tongue. Pareho na rin yun. Sabi mo pa nga sa mukha kong to. In that phrase of yours, nagpapahiwatig ka na isa akong napakagwapong nilalang. Nalukot ang mukha niya. Ayoko sa mga mahanging lalaki. Okay, from now on, magiging down to earth na ako. Tinaasan niya ito ng kilay. Sinabi ko lang na ayoko sa mahambog. Magiging down to earth ka na agad? Napaka-sarcastikong tanong niya. Ikaw na talaga, Johannes. If I didn't know better, I say you are trying to impress me. What if I am? Is it working? Mas naging triple pa ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Napatitig siya sa mga birdi nitong mga mata na may kakaibang kislap. Marami pa ang kakainin mong bigas para ma-impress mo ako. Sagot niya.
at sagagalit pa rin ako sa iyo sa pagkidnap mo sa akin. Kapag kuwan ay napangiti siya ng may maisip na magandang ideya. Or you could send me back to Russia. I'm sure mai-impress ako nun. Ngiting aso ang sinagot nito sa kanya. Sa tingin mo naman, oto-oto ako para pumayag dyan sa pinagsasabi mo? He snorted. You're stuck here with me. Hanggang kailan ba ako mananatili sa isla na to kasama ka? Usisan niya. Days, weeks, month? Nagkibit balikat ito hanggang sa magustuhan mo ko. Napaawang ang labi niya. Are you for real? Nababaliw ka na ba? I have a life. What life? A life hiding from your father? Pagak itong tumawa. Iisipin mo na lang na isla na ito ay parang Moscow. Hindi malalaman ng ama mo na narito ka. Wala siyang malalaman. I'll feed you. I'll give you clothes. Hell, I give you everything you want. Bakit? Mabilis niyang tanong dito. Bakit mo naman ako bibigyan ng lahat ng gusto ko? Hindi niya ito maintindihan. Biglang naging mailap ang mga mata nito. Wala lang. Nahiga ito sa sofa at pinikit ang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi niya. Nagbabalak na siyang tumayo nang magsalita ulit si Johannes. Stay. Anito. Hindi niya alam kung alin ang tinutukoy nito. Manatili siya sa kinauupuan niya o manatili siya sa isla. Well, she couldn't do both. Tuluyan na siyang tumayo. Good night. Paalam niya. Akmang hahabang napapasok sa loob ng bahay nang pigilan siya nito sa palapulsuhan at bigla siyang hinila nito. Ay! Tili niya nang maramdamang nawalan siya ng balanse at sa isang kisap mata nakahiga na siya sa ibabaw ng katawan nito. Johannes! Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya sa mukha nito nang ilang dangkalang ang layo sa mukha niya. Hindi sumagot ang binata. Nanatiling nakatitig ito sa mga labi niya. She saw desire in his emerald eyes. Kaya naman mabilis niyang ibinaba ang mukha at ipinatong iyon sa matitipuno nitong dibdib para hindi siya nito mahalikan dahil alam niyang bibigay na naman siya at tutugunan ang halik nito. A sigh escaped his lips. Stay. May pagpipilian ba siya? Nakakaibabaw siya rito at mahigpit siya nitong yakap. For fuck's sake. Para namang may takas siya sa matitipuno at mamasil nitong mga braso. Hindi niya maitanggi sa sarili niya na nag-i-enjoy siya sa yakap nito. Kahit anong tanggi niya, iyon ang katotohanan. Masarap talaga sa pakiramdam ang yakap nito. She was enjoying his embrace when she felt Johannes' big and long friend poking in her thigh. Napasinghap siya at hindi makapaniwalang tumingin sa binata. Johannes had a fucking erection and it was disturbing her. Not necessarily in a bad way. Johannes, you have a freaking erection. Singhal niya si Rito. Tumawa lang ito. Normal lang yan, Mel. A pretty woman is on top of me and I desire her. Of course, I'll have a massive erection. Napagkagatlabi siya sa tinura nito. Ang bold talaga ng lalaking to. Napailing-iling na lang siya saka ibinalik ang ulo sa pagkakahiga sa matitipuno nitong dibdib. Ipinikit niya ang mga mata para lang sana magpahinga pero hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Johannes smiled when he heard Melanie slightly snored. Hindi niya alam na humahilik pala ang dalaga. That made him chuckle even harder but quickly stopped himself baka magising ito. Gusto niyang dalhin ito sa kama para maging maayos ang paghiga nito pero natatakot siya na baka magising ito. Kaya naman hindi na lang siya gumalaw at ninanamnam na lang ang posisyon nila.
Hindi niya alam kung hanggang kailan ang mood nito na pumapayag sa gusto niya. Kaya susulitin na lang niya ang pagbabago ng mood nito. Nang lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin siya makatulog, ang buhok ni Mel ang pinagdiskitahan niya. Sinukla niya iyon gamit ang kamay niya. Saksi ang buwan sa pagpipigil niya ng hindi angkinin ng dalaga sa posisyon nila ngayon. He was trying to be in her good side, and he was sure that it would work. He felt faithful embracing Melanie. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang ibang gustong puntahan maliban sa kung nasaan man siya ngayon. Nasa bisig niya ang babae, nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang damdamin. Damdamin na nagpapasakit sa ulo niya. He never learned to cook, but because of Mel, he tried and failed. That was not shocking. He never wanted to be on someone's good side, but for Mel, he had to rein his no-filter mouth. All his life, he never did something to impress others, but it looked like it was about to change now. Ano kaya ang dapat niyang gagawin para ma-impress ang babaeng to? Parang wala naman siyang magagawa eh. Mayroon lang siya ay kagapuhan, katalinuhan at pera. Mel did not find those impressive. Wala itong pake kahit pa siguro magpila ang kababaihan sa kanya o kung marami siyang pagmamayaring kumpanya. That would not impress Mela Lorenzo Chowder. Ano ba ang makakapag-impress sa kanya? That was the biggest question. Looked like he had to consult how to impress a girl guru for this. He sighed deeply and closed his eyes to sleep. But could he sleep when he was housing a freaking massive boner? Bahala na. Nagising si Mel na nakahiga sa malambot na kama. She frowned when she did not recognize where she was. Did Johannes bring her to his room? Hindi ito ang kwarto niya. Mabilis siyang bumangon at inayos sa sarili. Pagkatapos ay lumabas ng silid. Hinanap niya si Johannes. Nakita niyang binata na nakasandals ang isang paa sa barindilya ng Teresa at sumimising ng kape habang nakatingin sa karagatan. Parang napakalalim ng iniisip nito. What was with Johannes and coffee? She wondered, paborito ba nito ang kape? Good morning, aniya nang makapalapit dito. Humarap sa kanya si Johannes, pagkatapos ay ginawaran siya ng halik sa mga labi na ikinagulat niya. Good morning to sweetness. Natigilan siya at napatitig dito. Kagabi honey, ngayon naman sweetness. Ano naman kaya bukas? Nag-angat na tingin ang binata. Stay tuned, sweetness. I have so many endearments at my disposal. Pinaikot niya ang mga mata. Ayaw ko sa endearment. My name will do. Melanie? Napatitig siya sa mga labi nito habang binibigkas nito ang pangalan niya. She gulped when she felt a part of her body heated up. God, malaki talaga ang epekto ng lalaki to sa kanya. Melanie stopped staring at my lips. Johan smirked. If I didn't know any better, I think you want a good morning kiss from me again. Napamulagat siya at kasing bilis ng kidlat na nagbaba siya ng tingin. Hindi no? Okay, kung iyan ang sabi mo. Inisang hakbang nito ang pagitan nila at inilagay ang hintuturo nito sa baba niya at inaangat ang mukha nito para magtagpo ang mga mata nila. Pero gusto ko ng good morning kiss ulit. Would you let me kiss you? Good morning? Mel was hypnotized by his emerald eyes. She was not able to say no. Her lips had mind of its own. She tiptoed and softly pressed his lips against Johan's. His mouth tasted coffee.
Good morning and have a nice day ahead. Aniya at nag-init ang pisngi na pumasok siya sa loob ng bahay at diretso sa kusina para magluto ng agahan. Habang nakatingin si Johannes sa papalayong bulto ng dalaga, isang malapad na ngiti ang naglalaro sa mga labi niya. May progress na ba ako? Unti-unti ko na bang napapasok ang pader na inilagay niya? Sana nga. Inubos muna niya ang kape sa kahinanap ang dalaga. Nakita niya ito sa kusina at abala sa pagluluto. Sumandal siya sa hamba ng pinto at pinakatitigan ang likod ni Melanie. Kapag kuwan ay bumaba ang tingin niya sa pangupo nito. Yum! Melanie definitely had a freaking nice ass. Hindi niya mapigilan ang sarili. He knew that he was trying to be in her good side but damn, he just had to do it. So he did. Lumapit siya kay Melanie, itinampal ang pangupo nito. Malakas na pasinghap si Melanie, saka namumula ang pisngi na humarap sa kanya. Ikaw talagang lalaki ka, ang bastos-bastos mo talaga. Nalilisik ang mga mata nito. Wala ka ba talagang respeto sa akin? Nalaki ang mga mata niya sa tanong niya. Of course, mas respeto ako sa'yo. I just wanted to slap that sinful butt cheek of yours. I had nothing to do with respect, Melanie. Of course it does. Sasampalin sana siya nito, pero nasalo niya ang kamay nito. I hate you. Tinulak siya nito sa dibdib at nagmamarchang umalis sa kusina. Melanie Goodside, remember? Pagpapaalala ng isip niya sa kanya. Napabuntong hininga siya. Anong magagawa ko? I have no filter of a mouth. So does my hand and my action. Gagawan ko ang gusto ko kapag gusto ko. Sino ba sila para diktahan o kontrolin ang galaw ko? Paghihumutok niya habang mag-isa na lang siya sa kusina. Dumako ang mata niya sa kawali at nakitang nasusunog na ang niluluto ni Melanie. Fuck! He cursed as he tried his best to save the food. Mel was still foaming mad as he sat on the hammock and she looked at the sea to calm herself. Ang bastos talaga ng lalaking yan. Pati sa kusina dinadala ang kabastusan nito roon. Halos 30 minuto na ang nagdaan simula nung nag-walk out siya sa kusina, pero hindi pa rin siya sinusundan ng lalaking yun. Not that he wanted him to follow her. No way, manigas ito. Parang nanunukso at nananadya ang pagkakataon. Pumasok si Johannes sa balkonahe habang may daladalang pagkain. Kung matatawag nga bang pagkain ang nasa tray. Kumuha ng upuan si Johannes at inilagay iyon sa harapan niya at umupo roon. He offered her the tray full of, was that supposed to be food? Nang salubong ang kilay niya, ano yan? Sinubukan ko at ngayon ay alam ko na hindi talaga para sa akin ang pagluluto. Pero pinagluto pa rin kita. Ano ito na hindi makatingin sa kanya na parang nahihiya. And this is the only food that survived my experiment. An egg with looks like an charcoal. That one is a spam. I know it does not look like a spam to you. Tapos tinuro nito ang hindi niya kilalang pagkain, and that is a tuna sandwich which is tortured by me. Tumikim ito, and that is coffee, my specialty. That one I guaranteed you taste good. Sigurado ako. Wala nga itong pag-asa sa pagluluto, pero wala sa tray ang tingin niya kundi sa kamay nito na puno ng maliliit na hiwa at paso. Ano ba ginagawa ng lalaking to sa kusina? Gago ka talaga, no? Sabi na lang niya. Vulnerability was shown in his emerald eyes as he looked at her. Alam ko namang hindi mukhang pagkain, pero ginawa ko namang lahat na makakaya ko. Tinurture mo na nga ang pagkain, sinaktan mo pa ang sarili mo. Kinuha niya ang tray na hawak nito at inilapag iyon sa pinakamalapit na mesa
Pagkatapos ay hinawakan ang kamay nito at sinuri. Ang dami mong maliliit na hiwa, aniya. Anong ginagawa mo sa kusina? Pinaglalaroan ang kutsilyo? Hindi alam ni Mel kung guni-guni niya lang pero nakita niyang namula ang pisngi ng binata. Tumikhim si Johannes bago nagsalita. The spam was slippery. Tapos nung hinihiwa ko biglang nagslide papalayo kaya daliri ko na slice ko. Pero hindi naman dumugo, konti lang. So, yeah. At yung paso, sa pagpiprito. Napailing-iling siya. Next time, huwag ka na magluluto. Tingnan mong nangyari sa'yo. I was just trying to be in your good side. Kumabog ng malakas ang puso niya. Johannes. Napatitig siya sa binata dahil sa sinabi nito. Kapag kuwan, ay masuyo siyang ngumiti. Mamaya na ang good side na yan. Gamutin muna natin ito. Just kiss it and the pain will go away. Natawa siya ng mahina. Nagpapaniwala ka na naman dun. I believe it. Wanna try? Hindi pa nga siya nakasagot at sinakop na nito ng halik ang mga labi niya. Damn this man and his lightning moves.